Naihain na po sa Sandigan Bayan ang mga unang kaso kaugnay sa mga flood control project. Malversation through falsification at graft ang kinakaharap ni na dating Congressman Zaldico, mga opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation. Ayon sa Ombudsman, walang piyansa ang inirekomenda para sa isa sa mga kasong kinakaharap ni Nako. Saksi si Salima Refran. Bungkus-bungkus sa mga dokumento ang bitbit na mga kawani ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ngayong araw. Para ito sa unang mga kasong inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control projects. The Office of the Ombudsman announces today that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges against former Congressman Elizalde Zaldico, several officials of the DPWH Region 4B, and the Board of Directors of SunWest Corporation as private respondents. Kasong malversation through falsification at 2 counts ng graft ang kinakaharap ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico dahil sa 289 million peso road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kinontrata ito sa SunWest Incorporated kung saan founder at tinuturong beneficial owner si Ko. Number 1, the measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Umalis si Ko sa bansa noong Hulyo para magpagamot, pero hindi na bumalik at kalaunay nagbitiw bilang kongresista. Noong preliminary investigation, pinili ng kampo ni Ko na hindi magsumite ng kontrasalaysay. Nauna nang sinabi ng Ombudsman na kailangan makapaglabas muna ng arrest warrant laban kay Ko bago hilinging makansela ang kanyang pasaporte. Kasunod ng pagsasampa ng mga kaso, iraraffle ang mga ito para malaman kung aling dibisyon ang hahawak sa mga kaso. Ang mga dibisyong hahawak sa mga kaso magsasagawa ng judicial determination of probable cause bago magdesisyong maglabas ng warrant of arrest. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and whole departure order. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng mga kinasuhan. Nauna nang sinabi ng abogado ni Ko na walang koneksyon sa SunWest ang dating kongresista. Nag-divest na raw si Ko mula sa kumpanya bago pa umano siya maging kongresista. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.